Magandang araw po, si Mike Kanyayahan po ito. Ang title po ng episode natin ngayon ay Solo Camping bilang epektibong forma ng mindfulness. Sa mga past videos ko, natalakay ko na kung ano yung mindfulness. At ang mga benefits nito sa ating pagkatao. At ang karaniwang idea tungkol sa mindfulness ay yung isang solitary moment sa isang retreat area, park, or anumang lugar na na malapit ka sa kalikasan, no? Usually ito yung pagpuna sa present moment o sa mga nangyayari sa moment na pinapansin mo yung kung anong bagay o mga galaw ang meron ng paligid mo at ang sarili mo. Mula sa sarili mo, halimbawa, nandun ka sa isang tahimik na lugar, pakikinggan mo yung hininga mo. At maliban sa hininga mo, kung ano pa yung naririnig mo sa paligid, titignan mo rin yung mga bagay-bagay. Halimbawa, nakita mo yung dahon, no? At papansinin mo lang, wala kang opinion, no? So, yung ganung activity, no, sa atin, nag-cleanse or detox ng maduming isipan natin, or yung sabihin nating isipan natin na punong-puno ng ng alalahanin, stress at ano pa. Nililinis niya ng isipan natin, no? Kung periodically ginagawa natin yan, no? So yun ang yun ang kahulugan ng mindfulness, no? So parang pinapansin mo yung present, hindi yung past, hindi yung future, no? Wala kang ini-imagine, no? Basta dinidefine mo lang sa isipan mo or dinidescribe mo kung ano yung nakikita mo, nararamdaman mo, at naaamoy mo, naririnig mo. Kung may naamoy kang parang bulaklak, wala kang opinion. So ganoon, yun yung mindfulness, no? Ngayon, sa mga kung ipipicture out mo, no, yung salitang mindfulness, no, magsa-search ka sa Google or pupunta ka sa mga websites na nagtuturo ng mindfulness, no, kadalasang cover photo nila, no, or wallpaper ay yung yung nasa isang parang magandang sa isang panoramic view, or parang example Zen garden, no, o bundok, basta nature, no? At naka yoga position pa nga, no? Parang nagme-meditate, no? Ganun yung stereotyping ng mindfulness, eh. Pero gaya na nga nang na-explain ko sa mga past videos ko, ang mindfulness at ang meditation ay hindi talaga ritualistic, no? Pwede, ang importante kasi yan yung state of mind mo, eh. Pwede yan kahit anong ginagawa mo. Sabi ko nga sa inyo, kahit nagbi-brisk walking kayo sa umaga, pwedeng mindfulness yon, as long as wala kang masyadong iniisip sa nakaraan o sa ano pang mangyayari. Pinapakinggan mo lang yung yabag ng paa mo, tinitignan mo lang yung mga nagdadaan sa paligid mo, sasakyan, tao, aso, pusa, o nang walang opinion, So ganoon, mindfulness. Kahit nagkakape ka sa isang coffee shop, no? At sabihin natin nagmumuni-muni ka, pero yung pagmumuni-muni mo,
nakapokus dun sa anong meron yung coffee shop doon, no? So, diba, nakita mo na, ay, ang ganda ng ano, no? Ang ganda ng mga table dito, no? Siguro, no? Parang relaxing, no? So, yung table na to, mukhang matibay ito, ganyan. Yun, ganun lang, hanggang dun lang, no? Wala ka nang isipin na, yung ganitong table, it reminds me of, ano, no? Of my restaurant in the past, no? Na bumagsak, nalugi, ganyan. Hindi ganon. Hindi ganon ang mindfulness. Sabi ko nga sa inyo, kahit nandun kayo sa tamang lugar, pero yung, kung mali yung ano nyo, no? Mali yung yung mindset nyo, so, hindi mindfulness yon. So, ngayon, ano ba yung pinaka-safe, no? Safe na environment para sabihin nating magagawa mo yung mindfulness, no? Kasi pagka nasa city ka pa rin, no? Or downtown or sa urban areas, may impluwensya pa rin ng modernity yung isipan mo, o tali ka pa rin sa urban life, no? May connection ka sa urban life kung nandoon ka pa rin doon sa kalunsuran, no? O nasa syudad ka pa rin, no? Or sa isang urbanized area, nakakulong ka pa rin doon. Yun ang maaaring dahilan kung bakit may mga mindfulness or meditation na hindi nagwo-work, no? Kasi ang purpose talaga ng mindfulness is, at least for a while, no, ibalik tayo sa ating original state, which is yung natural na tayo. At para maibalik yung pagiging natural natin, is i-connect tayo dapat sa nature, no? Ayun, kaya may sinabi si Karl Marx, no? Ang sabi niya, it is not the social consciousness that determines the social being. Rather, it is the social being that determines the social consciousness. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, in Tagalog, no? Hindi ang kaisipan ang magdidikta sa kalagayan. Bagkos ang kalagayan ang nagdidikta sa kaisipan. Yung ganitong statement ni Karl Marx, ito ang ginagamit ng halos lahat ng mga sociologists sa pagre-research sa pagkatao ng mga tao sa lipunan, no? So ganun din ang pag-explain natin kung bakit may mga nagsasagawa ng mindfulness na para bang bakit hindi nag-work. Bakit? Kasi nandoon pa rin sila sa isang kalagayan or environment na nagkokos ng or somehow may connection doon sa nagkokos ng problema nila sa kanilang kaisipan or pagkatao or attitude, no? So hindi nila malabanan yon. For a while or for a moment, okay, pero hindi talaga malabanan. O, hindi mo naman pwedeng dayain sarili mo, hindi pwedeng diktahan ng isipan mo na, ito wala, nakikita ko yung habang naglalakad ako, nag-mindfulness ka, habang naglalakad ako, nakikita ko yung mga nagdadaang mga ibon, wow, ang sarap-sarap, no? Naglalakad ka, biglang may nagdaan na sports car, no? Tapos sports car, na-down ka, kasi isipin mo na naman, pangarap ko nga magkaroon ng kahit coaching bulok. Hindi ako magkaroon ng coaching bulok, paano? Yun na, marami na tumatakbo sa isip mo. Kasi merong connection pa rin yung urbanidad, At ang urbanidad o ang modernity ay ay kabaligtaran ng natural, no? At kapag tayo ay may problema sa ating isipan o pagkatao, ang ibig sabihin, nawawala tayo sa natural state natin. At ang natural state natin ay yun yung normal sa atin. So therefore, nagiging abnormal tayo
ng dahil sa pagkalulong sa modernity. So, yun. Nawawala tayo sa balanse. So, para at least maibalanse, dapat nandoon tayo sa isang kalagayan o environment kung saan dinidiktahan ng ating pagkatao o ating kaisipan sa isang bagay na malayo doon sa or kabaligtaran sa nagbibigay sa iyo ng problema sa pagkatao mo. So, yun. So, without further ado, di ba? Nature. Let's go back to our natural state and connect at least for a while with the nature, or at least become one with the nature, no? So kaya personally, no, ang nire-recommend ko ay yung solo camping. Solo camping, no, narinig niyo ba yung solo camping, di ba? Ngayon nauuso kasi yung no, yung camping. Hindi yung camping na hindi yung camping sa Boy Scout, no. Although siyempre sa Boy Scout tinuturuan tayong mag-camp. Tinuturuan tayong kung ano, jungle survival, camping, yun ang alam natin nung ewan ko kung sinong naging Boy Scout dito. Doon inihahanda tayo sa camping, no. Kaya nagka-camping, pero hindi talaga yun yung ultimate na camping. Yung totoong camping is yun nga, yung pupunta ka sa bundok, disyerto, o sa ano ba to? Tabing dagat, tabing ilog, o gubat, at parang kahit sandali ay mamumuhay ka as if doon ka nakatira. Para ma-feel mo na at least doon ka nakatira, ganun. Bakit kailangan gawin? Sabi kasi dati nauso to sa US lang, no? At sa Europe at Australia, no? Especially sa US, no? Sa US. Kaya nga nauso yung mga camper van doon. Pero nakarating na rin sa Japan, nauso na rin yung camping. Doon pa nga na ang ginagamit doon imbis na yung malalaking camper van sa nakatulad na sa US, or kung tawagin nila RV yung tawag sa US, RV. Sa Japan, minivan, no? Yung K-car, no? Ginagamit nilang camper van, no? And kadalasan, no, mga uso sa kanila yung solo camping. At ang talaga nag-popularize nito yung mga Japanese, yung solo camping na punta ka sa isang tahimik na lugar at tahimik ka rin. May iba nga nagbablog pa, hindi talaga nagsasalita, no? Pinapakita lang yung ginagawa. So, ganun kasi rin, no? Pero sa Pilipinas, dito na, uso na ngayon, no? At ito ay may iba't ibang forma, no? Hindi ito exclusive para sa may pera o sasakyan lang, no? Kahit nakamotor ka, pwede kang no? Mag-moto camping, no? Kung may sasakyan ka, car camping. Kung may minivan ka rin, minivan camping. Uso ngayon yan, no? Uso nga, meron na nga, ngayon, tuk-tuk, no? Tuk-tuk camping, no? Sa maliit na no, parang sa simpleng sa payak na paraan, no, pwede kang pwede kang mag solo camping. Hindi mo kailangan maging mayaman para gawin 'yan. Meron nga mga campsites na no, mga 200 lang for 3 days, no. Charge sa'yo. Although merong iba naman na mga 500 pesos sa isang araw lang, no? Depende sa campsites. So, anong mapapalam ron, no? Bakit ba nagka-camping yung mga tao, no? Pupunta ron,
magtatayo ng tent, tapos ise-set up yung mga lutuan, tapos magluluto doon, kakainin yung niluto, tapos at uupo-upo, walang gagawin. Kung may kasama, may kwentuhan lang. Kung walang kasama, is nakaupo lang o magbabasa o ano man, lalakad-lakad at mag-ano ka, ilibangin mo sarili mo, ganyan. Tapos patutulog ka, set up mo yung tulugan mo ron, igising ka, ganoon. Parang ano yun, parang monotonous, di ba? Iisipin ng iba, uy, monotonous, ano ba? Pwede naman yan gawin sa sa syudad, bakit gagawin pa rito sa sa malayo, no? Parang pagod lang yan, ganyan. Kung iisipin mo, parang no? Parang napaka superfluous kung bakit mo pa kailangan gawin yun, no? So bakit pa pinahihirapan sarili? Hindi kasi yun ang hindi kasi yun talaga yung dahilan. Yung aktibidad na yun, hindi yun yung reason kung bakit may nagka-camping lalo na, di ba? Sabihin, pwede ka namang kumain sa restaurant, bakit prepare ka pa ng pagkain nung pahirapan mo yung sarili mo, lulutuin mo, tadiyain mo lang yung sarili mo na para bang kunwari masaya pero hindi naman nakakatuwa. Sabihin na boring naman. Kasi kung ganyan nararamdaman mo, ibig sabihin hindi para sa iyo ang camping. So most probably medyo ka pa immersed ka pa sa urbanidad, no? At hindi ka pa natatamaan siguro ng lason ng ng urbanidad, no? Pero kung maiintindihan mo yung mga nagpupunta ron, ang purpose nila ron hindi gawin yung mga nagagawa nila sa bahay nila, kundi magpalit ng environment pansamantala, di ba? Okay, halimbawa, magpalit ng environment, sige. Mag-change ng environment, Ano bang meron sa pag-change ng environment? Gaya nga ng nasabi ko, nabanggit ko, yung kinote ko pa nga si Karl Marx, na hindi ang kaisipan ang magdidikta ng kalagayan, kundi ang kalagayan ang magdidikta ng kaisipan. So sa pagbabago ng environment, hinahayaan mo yung environment na bigyan ka ng ibang influensya. At kaya ka pumupunta doon sa isang lugar na mas malapit sa nature ay para gamutin yung original at natural mong katauhan or ang katauhan mo at para gamutin ang katauhan mo sa pamamagitan ng pagbabalik sa iyo sa natural na ikaw. Yung ikaw na talagang malusog ang personalidad, no? So ganoon. Ano ba to? Totoo ba? Myth ba to? Yung sinasabi ko na basta pumunta ka sa isang lugar na para bang traditional or parang malapit sa kalikasan, hindi highly developed, hindi urbanized, o probinsya kung sabihin natin, kung pupunta ba tayo ron, anong mapapala natin sa sa hindi pagpunta? Definitely may mapapala. Kasi pagkatao natin yung yung ginagamot natin dito, kaya tayo pumupunta ron. At ano ba to? Myth ba to? Myth? Opinion ko lang ba to? Actually hindi, may general notion na nga tayo nito di ba meron tayong general notion na ang mga PROMD ay iba sa mga taga lungsod, no? Diba? So sa mga taga city, sa mga taga lungsod, no? Iba ang mga PROMD. So ngayon, mag-isip ka ng mga magagandang bagay
mayroon ang pagkatao ng mga PROMD o mga probinsyano. Mag-isip ka. Ano yung common na na maririnig mo? Mga probinsyano, Batak. Mga probinsyano is masayahin, di ba? Ang mga probinsyano ay mababait. At ang mga probinsyano ay ano ba to? Mababaw ang kaligayahan. Sabihin, masayahin nga. Ang mga probinsyano ay tawag ito, mga tawag ito, bukod sa Batak, ang tawag ito, sanay sa hirap yan. Ayun nga, Batak. Sanay sa hirap, no? Hindi reklamador, no? Hindi reklamador yan, mga ganyan. Ayan. Malakas, ano pa ba? Matatapang, ano ba? Mga magagandang bagay. So ngayon, kung naisip natin yung mga magagandang bagay na yon, na meron ang isang probinsyano, so anong kabaligtaran nun? Yung mga taga-syudad ay hindi mababait. Yung mga probinsyano ay para bang masayahin. So yung mga taga-lungsod ay mainitin ang ulo. So kung yung mga probinsyano ay Batak, sanay sa hirap, yung mga taga-syudad ay mga reklamador, maaarte. So ngayon, nagkakaroon ka na ng idea kung anong pagkatao meron ang taga-lungsod kumpara sa taga-probinsya. Anyway, general notion to, hindi to lahat, no? Of course, kung lumaki ka sa syudad, hindi naman ibig sabihin ganun ka na. Ganun din sa sa probinsya. So general notion lang to, no? Pero alam naman natin na marami tayong kakilala. Kung di man tayo probinsyano, marami tayong kakilala ganun. At kung probinsyano tayo, lalong alam natin na kung ganun tayo o hindi, di ba? So yun, kung ikaw ay probinsyano at happy ka dun sa lugar mo, nandoon ka sa isang lugar na talagang parang parang bundok na o ganyan, di ba? Siyempre hindi mo na kailangan ng solo camping. Bakit, no? Kasi doon ka na no? And most probably healthy yung personality mo, no? Di ba kaya nga pagka pumunta ka sa probinsya, no? Bakit yung mga tao matulungin, no? Minsan nga meron nga diyan na iiwan mo yung gamit mo. Hindi mawawala diba? May mga ganun Pero sa lungsod, no? Hawak-hawak mo na, dudukutin pa sa'yo. Ganon ka-anxious ang mga tao sa lungsod. Ganon para bang kabalisa ang mga tao sa lungsod. So, meaning to say, ang laki ng problema sa mental health ng mga taga-lungsod. Hindi ko alam kung bakit, no? Hindi naman siguro sa polusyon. O baka may factor ng polusyon, no? Environmental or biological, no? Sa kinakain, hindi naman siguro. Pero may malaking factor yung environment. Kasi gaya nga ng sinabi ko sa inyo, bawal, no? Nakaupo ka lang sa coffee shop, no? Tapos nakita mo ron yung magandang table ng isang coffee shop. Siyempre, kadalasan doon mga modern table yan. Sasabihin mo gano'n, it reminds me of yung table ng restaurant ko dati na bumagsak, ganyan. O kaya naman, nag-mindfulness ka, nag-brisk walking, gaya yung sinabi ko kanina. Ang dami mo nakikitang kasalubong na mga tao, ganyan. Biglang may nakasalubong ka sa sasakyan na maganda. Yung ganda nun. Na-down ka. Or, sa lungsod, no? Daming mga mapuputi, no? Nagugluta. Tapos nakita mo ikaw, hindi maitim ka. Tapos biglang kakaiba yung niya, puti niya. So na-down ka na naman, no?
O, tapos punta ka sa probinsya, siyempre mga karamihan doon karamihan sa probinsya mga talaga ron, kumbaga sa nga batak nga, di ba? Maaring nagsasaka sa mga sa mga ang tinutukoy ko yung mga talagang mga probinsyang-probinsya, no? So wala namang wala namang mga bihira kang makikitang nagpapayong yung mga tao. Wala namang masyadong mga kung ano-anong shades doon na lilim. Anyway, hindi maakasi mga tao pagdating sa araw, sikat ng araw. Kaya yung balat, yung sasabi mo na hindi naman kaputian kumpara sa sa mga taga-lungsod. So pag pumunta ka sa is halos hindi kayo nagkakalayo ng ganyan. So parang hindi ka ma-down, parang anyway, hindi nagmamatter. Ibig sabihin, hindi nagmamatter yung gano'n, no? So may impluwensya kasi yung environment pa rin, yung kabuang environment. So ang importante yung environment mo ay may natural feel, no? Parang ramdam mo na nandoon ka sa sa probinsya o sa bundok o sa sabihin mong kung mas mainam nga yung talagang kung ano yung itsura ng Pilipinas bago dumating si Magellan, no? Parang maganda nga doon ka sa isang lugar na parang gano'n, no? Parang virgin forest or para bang undeveloped na resort. Napakaganda, no? Napakaganda kasi magiging malinis yung isipan mo, no? That's why, no, kadalasan sa mga nagso-solo camping, di ba? Nagiging contemplative sila. Nagiging melancholic. Nagsisimula ng magmuni-muni. Nagsisimula na silang magkumpara ng buhay nila ngayon sa buhay nila noon at magiging buhay sa hinaharap at nagiging mas appreciative sa anong meron sila ngayon. And therefore, nagiging humble sila, no? Yan ang yan ang common na experience, no, ng mga nagso-solo camping. I don't know kung may iba pa na hindi pa na-experience yung ganyan, no? Kasi once na nag-solo camping ka, pupunta ka sa isang lugar, no? Set up ka ng ng tent mo, no? So sa pagsiset up ng tent, siyempre mapapagod ka, ganyan lahat. Pero ano dun yung gana mo? Bakit, no? Kasi excited ka sa bagong environment, Parang walang pinagkaiba nga sa coffee shop, no? Bakit? Kasi yung mga coffee shop ngayon, di ba? Dinidesign na para bang zen, no? Parang zen garden, di ba? Kaya maraming nagko-coffee sa isang coffee shop na ganun ang itsura. Is para para magkaroon ng change of environment na for a while kape muna tayo, no? O kasi 'di ba, kung magkakape ka, pwede ka namang magkape sa no? 'Di ba, merong sa mga bangketa, no, may mga thermos diyan, 'di ba? Tapos 3-in-1, no? 3-in-1 na kape. Tapos may nagbebenta, may mga pares sa gilid, no? Tapos at nagbebenta ng mga nilagang itlog, 'di ba, ganyan. Sa bangketa, no? Tapos mausok, tapos mga bus pa na madaan, 'di ba? So, bakit hindi ka doon magkape, no? Bakit sa coffee shop pa? Samantalang ngayon, sige, kung gusto mo na mas masarap, no? Pwede ka nang bumili ng ng mga ingredients, no? Gawin mo sa bahay, no? Araw-araw gawin mo 'yon. Bakit hindi mo gawin sa bahay? Bakit kailangan mo pumunta sa coffee shop? Kasi merong ambience yung coffee shop na gusto mo. Na para bang ang sarap-sarap pag nagkakape ka, ang ganda ng ambience, di ba? So yun, yung ambience yung may effect doon sa sa pagkakape. At sa pagkakape mo, doon ka nagsisimulang magkaroon ng maging appreciative, no? Yun ang dahilan kung bakit sumasarap yung kape, di ba? Kasi nagiging nagiging parang appreciative ka. At kasi kung hindi,
kung di ka nagiging appreciative, sasabi, wala, i-criticize mo pati yung kape, lahat, ganito, ganyan. So, yun. Oh, kaya nga, sa bahay, di ba? Hindi mo ginagawa yon. So, kaya ka lumilipat dun sa ano. Kaya nagso-solo camping. So, set up ka, ganyan. Luluto ka. So, iba kasi yung ano, no? Yung para bang, yung feel mo pag nandoon ka sa ganung lugar. Uy, maraming puno, sa ilalim ng puno, malamig, mahangin, tahimik, no? Yan yung pinaka-importante sa ano, no? Sa mga sa paghahanap ng campsites, no? Sa solo camping, yung isang lugar na tahimik, no? Kasi hindi na solo camping yun kung pupunta ka sa lugar na yun na may nagbibidyoke, no? Or merong mga naglalasing nagka-camping din sa paligid mo na naglalasing, no? Tapos nagiinuman, tapos may nagbabasagan ng bote sa mukha, di ba? Hindi ganoon. So, ang pinaka-importante ay yung lugar na tahimik, no? O kasi yung essence ng ano, no, ng camping ay yung pagbabalik doon sa nature. So, para at least maging katulad ka ng mga laki sa bundok o laki sa probinsya na malulusog ang mga pagkatao, hindi pa nauulol ng dahil sa pera, no? Kasi nababaliw tayo sa pera eh. Pag nasa syudad tayo, dahil mong iniisip, yung mga bills ng kuryente, mga loans mo, mga utang o pautang, at trabaho, customer, etc. Dami mong iniisip, no? While sa probinsya o sa lugar na probinsya, iisipin mo lang yung kakainin mo sa tanghali, no? At mukhang hindi mo po problemahin yan, no? Kasi parang ang dali-dali ng pagkain doon, pipitas ka lang sa kung saan man. Kahit yung mga no, yung mga katutubo nga, di ba? Di naman nila, iba ang problema nila sa problema natin. Problema nila pagka yung ang lilit na bagay, madaling masolve, no? Halimbawa, paano ko ba mahuhuli yung kakainin ko? Tapos magagawa nila ng paraan kasi nakapokus sila ron eh. Samantalang ikaw may pagkain, ang laki-laki ng problema mo kasi hindi masarap, ano ba to? Sunog yung luto ko, ito ganyan. So parang 'di ba? Sinong may problema, 'di ba? Mas mabigat yung yung problema nung hunter na iniisip niya kung paano niya uhulihin yung kakainin. Muntang ikaw may kakainin na. Ang laki ng problema mo. Wow. So, ibig sabihin, kaya ka pupunta sa isang lugar na parang makakalikasan or nature yung ambience ay para para ma-experience mo kung ano yung na-experience ng mga taong nabuhay sa ganong o lumaki sa ganong lugar na hindi nagkaroon ng problema katulad ng problema mo. So, yun. So, kaya, wag mong questionin kung bakit yung lulutuin doon sa bahay nyo, lulutuin mo rin naman, no? Hindi yun. Ba? Pwede mo kang dalhin yung gusto mo yung kaldero mo sa bahay, no? Dalhin mo ron, doon mo lutuin, ba? Na pwede mo naman gawin sa bahay. Komportable ka sa bahay. Sa doon, hindi. Hindi naman yun ang purpose, no? Hindi yung comfort mo yung purpose. Kung hindi, yung psychology mo, yung change ng environment. Gaya ng comparison ko sa pagkakape doon sa coffee shop at pagkakape sa bahay nyo. So, ganoon. Ang sarap-sarap kumain ng tapsilog doon sa sikat na tapsilugan, no?
bakit di ka na lang bumili ng ano, no? Ng frozen tapa at magluto sa bahay ng ano. Hindi kasi yun ang ano, purpose mo kaya ka marahil kumain doon sa isang lugar, kundi meron ka na appreciate, no? So ganoon. So i-appreciate mo yung nature, no? Kaya ka magso-solo camping. At sa pagka-appreciate doon, naka-focus ka doon sa present. At iba talagang gumamot kapag ka ang attention mo ay nasa present, wala sa past, wala sa future. Wala sa future. So ngayon, bakit ko nire-recommend ng solo camping, no? Bakit hindi family camping o ganyan? Walang problema sa family camping. Siyempre, doon naman ang intention mo nun is enjoyment, no? Fun. Makalimot ka sa problema or ma-share mo sa pamilya mo yung ano, no, yung kaligayahan doon sa campsite. So, okay yun, no? Kaya lang, unpredictable yun. Kasi, siyempre, kasi kapag ka nagiging crowded ang isang lugar, naging unpredictable talaga. Baka mamaya, parang nagkakaroon ng mga, ang tawag ito? Problemang hindi mo maiwasan, no? Na halimbawa okay na kayo, kaya lang yung isa ay nagka-problema, tapos ito ganyan, or kung sa mga barkadahan naman minsan may pabigat, ganun. Sa pamilya naman minsan may tantrums yung nakababata sa inyo o ganyan, hindi mo maiwasan. Pero ang purpose kasi ron, kaya binadala yung pamilya mo, barkada mo sa isang ganun, is for enjoyment, no? Pero kung ang purpose mo is mindfulness, no? So, mag-meditate. So, maraming paraan, no? Pwede naman na punta ka sa mga retreat area. Pwede kang mag-jogging. Pwede kang magkape sa coffee shop, no? Pwede kang tawag ito, road trip. Ano bang tawag dito? Yung parang drive ka na ikot-ikot ka lang. Pwedeng gano'n, no? O pwede naman na pupunta ka sa isang KTV mag-isa, kakanta-kanta ng mga kantang favorite mo, mag-isa ka. Maraming paraan ng no? Pag mindfulness, no? Kasi yun nire-release mo yung enerhiyang binabalot ng nakaraan at kinabukasan, no? So yun, maraming paraan, pero ang sa akin personally, ang pinakamabisang paraan ay yung solo camping, no? Solo camping. Kasi sa pagsusolo camping, andun ka na, no? Para mag-i-stay ka ron maghapon or kinabukasan, no? Hanggang kinabukasan, medyo mahaba-haba yung moment mo na maramdaman o maranasan yung kalikasan. At doon gagana yung doon ka magiging sober. Ano bang Tagalog ng sober, no? Siyempre sober, kabaligtaran ng lango o lasing, di ba? Doon ka parang magigisawan o parang no? Doon ka kakalma, no? Kakalma. O yun, sabihin natin kakalma kasi kung nasa state of panic ka, no? O nagka-panic attack ka doon sa problema mo sa syudad, no? Pakakalmahin ka ron. At sa pagiging kalma, doon ka makakapag-isip ng maayos. Yun na yun. Okay, bakit ka nakakapag-isip ng maayos? Kasi nga, yung environment mo, walang bahid ng stress or bagay na nagbibigay ng stress. Yun nga, walang pollution. Kasi pagka nasa syudad ka, grabe ang pollution. Kaya pati utak natin nagiging polluted na rin.
So, yun, maraming factor, biological, social, at financial, ang nagbibigay ng problema sa atin, stress, anxiety, at depression sa syudad na less kung nandun ka sa probinsya o sa lugar na nature. So, yun. So, kaya kaya kung may pagkakataon kayo, no, kung meron kayong halimbawa, at least motor, kahit motor man lang, no, para makapunta doon sa malayo-layo, na pwede kayong mag solo camping. Yes. Subukan nyo. Ngayon, kung wala naman kayong mobility, no, at kasi walang-wala talaga, baka meron kayo dyan na nakakilala, alam na lugar sa inyo na malapit-lapit na at least pwede kayong parang camping din, pero subukan nyo yung, kasi ako nasubukan ko nung araw, no, nasa Mindoro ako, no, nagsiservice kami ng sound system noon, no? At parang tabing dagat siya. So, siyempre may party pa ganyan. Mga 2 araw kami doon. So, yun, sinubukan ko noon. Medyo na-set up na namin lahat. Kinabukasan pa naman. Sinubukan ko matulog doon sa parang maglakad-lakad na malayo doon away sa crowd. Doon ako natulog sa bangka, no? Para bang naranasan ko pa, natulog ako sa ano ba to? Parang taas ng puno ba yan? Okay. Kasi ang ganda ng lugar. Yan. So, doon ko na-appreciate yung lugar. Tapos, nawawala yung stress ko. At kinabukasan, parang okay yung mood ko, no? Yan. Yun, ganun. Kung hindi mo kailangan ng pera, hindi mo kailangan ng maging mayaman para gawin yung mga bagay na yon. Pero in case na na in the future at gusto mong subukan, marami kang option. Mayroong mga may mga para matuto ka, may mga mapapanood ka mga vlogs na nagtuturo kung paano mag-camping or nag-expose, no? O nagpapakita kung paano sila nagka-camping, no? So pwede mo mapanood yung mga 'yon. At kahit ako sa panonood lang ng mga ganun, parang napi-feel ko yung yung serenity, no? Lalo na kaya, no? How much more kung ako pa yung nandun sa lugar na yun. Pero I know. Kasi naranasan ko na rin yung mga ganun nung araw, no? Mapunta sa mga ganun lugar. Kaya at kung meron dyan, no, na nakikinig dyan na nagsosolo camping at naranasang malampasan ang depression dahil sa solo camping, pwede nyo i-share dito, no? Sa comment section, kasi for sure napakalaking ambag ng solo camping bilang isang mabisang forma ng mindfulness. Kaya sa mga sa mga stress, may mga depressed, hindi pa huli ang lahat, no? Hindi katapusan ng mundo. Maaaring yung inaakala mong mundo, yun na yung mundo. Pero hindi mo alam, may iba pang mundo out there for you to explore. Yun lang po. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.